Number 3 naman, Filipino. Tukuyin ang panaguri sa pangungusap. Mabango ang bagong bukang sampagita. Aba, sana all mabango. Mabango ang bagong bukang sampagita. What is our panaguri? Ang hinanap po natin ay panaguri. Would this be letter A, sampagita? Letter B, bagong? Letter C, bukang? Or letter D, mabango? Letter D ulit. Pagka meron po tayong pangungusap, ay palaging meron tayong simuno o paksa at panaguri. No? Sa English po, yung ating simuno is your subject. Ito po yung ating pinag-uusapan, di ba? Ang panaguri naman po ay yung ating predicate, di ba? So yan po yung ating predicate, no? This describes our subject, di ba? So yung hinanap natin sa number 3 ay ang ating panaguri, okay? So ang ating pong pangungusap dito ay nasa karaniwang anyo, di ba? Karaniwan po siya, no? Wala siyang I, di ba? Wala siyang I. Kaya minsan, medyo confusing, no? Yung paghahanap natin ng panaguri at yung ating simuno, okay? So yung ano ba yung ating magiging hint or ano ba yung ating magiging technique? Kung pwede mo po siyang i-shift, no? Or i-paraphrase. Kunwari, mabango ang bagong bukang sampagita, po pwede natin siyang isulat as ang bagong bukang sampagita ay mabango. Ang bagong bukang sampagita ay mabango. And so that makes it easier for us to find our panaguri, di ba? So kung ang ating pong pangungusap ay ang bagong bukang sampagita ay mabango, now, no, napakadali nang makita na yung ating panaguri, ang ating predicate is mabango. Alright? So letter D po ang ating tumpak na choice.